Pastor, kung gano'n na nangyari, ngayon, ano na? Ikaw ay Kristiyano. Ikaw ay nakarinig ng salita ng Diyos. Are you saved? Are you saved? Ikaw maligtas na? Ikaw may nabautismuhan na? Kung ikaw ay anak na ng Diyos, ang sabi ni Apostle Paul, the same, commit now. Lahat ng narinig mo, ibigay mo saan sa sumunod sa iyo? Sa iyong anak. Amen. At yung anak mo, turuan mo yan. Maging faithful man upang yung anak mo, tuturuan niya yung iyong apo. Hello? At yung iyong apo naman ay dapat maturuan ng iyong anak at yung apo mo ay tuturuan niya ang kanyang anak. 4 generations. Kaya tingnan mo ninyo, simbahan natin 25 years. Wala pang isang henerasyon o 2 henerasyon. Ang ibig sabihin po, mga kapatid, pag sinabi natin henerasyon, at least 20 years. Oh, how old are you as a Christian? Pag mula nung ikay naligtas, ilang taon ka na? Oh, I'm already 20 years. May anak ka na sa pananampalataya? Yung anak mo sa pananampalataya, nagtuturo na ba siya ng iyong apo sa pananampalataya? At nakikita mo na ba na yung apo nagtuturo na ng kanyang anak? And you see a 4th generation of Christians? Hello? Hello? Tingnan mo nga sino ang iyong pinahaginan ng salita ng Diyos. Sino yung iyong anak na naririto ba? Tumingin-tingin nga kapatid, naririto ba ang iyong pinahaginan? May anak ka na sa bahay-sambahan ng Panginoon. If you have a son or a daughter, say hello, amen. At yung anak mo, nanganak na rin ba? Leo, buntis pa lang ho ngayon. Hindi lang kaya, oy, spiritual. Pinag-uusapan natin spiritual, ha? Huwag ka masyadong karnal. Spiritual pinag-uusapan natin. Yung iyong anak, nanganak na ba ng another Christian? Wala pa ho. Yung anak, yung apo mo, may anak na rin ba? Kung wala pa, mag-umpisa ka na. Ito ang sinasabi ni Apostle Paul. Kaya nga, you ought to be faithful. Ano kung paano natin nagagawa bilang simbahan, ang bagay na we call that discipleship. Hello? We call that discipleship. And discipleship is not just as easy as winning souls in 1 minute or 3 or 5 or 10. Discipleship is life. Yung buhay mo, ibabahagi mo sa tao na iyong nakilala at ibinahagi si Kristo bilang tagapagligtas. Yun ang ating gawain. Yun ang dapat na ilagay natin sa ating puso at sa ating isipan. Give me my outline. Thank you. Yan makikita natin. Maraming salamat po. Ang goal ng bawat isa sa atin ay dapat mag-reproduce. You ought to reproduce yourself. Kaya kailangan mag-invest ka saan sa buhay ng tao. Kung minsan tayo ay nag-i-invest sa ibang mga bagay, but we do not invest our lives to other people. Makikita natin bilang mga anak ng Diyos, that is our goal. Like begets like. Are you a Christian? You ought to bear another Christian. Wala pa ho talaga ako sa kamuwang-muwang. Batang-bata pa ako. Mayroon pa akong gatas sa labi. Therefore, you stay and learn. Amen? Hello? Dapat bilang anak ng Diyos. Itong dapat natin gawin bilang mga iniligtas ng Panginoon. This is where we should invest our lives. Bawat isa sa atin, hindi lamang po sa pastoryan, hindi lamang yan sa Sunday school, hindi lamang yan sa mga disciples on Sunday. Every member of the church, if you're a Christian, are you saved? Are you saved? If you are a man and if you are saved, you stand up and you say, Amen. Kung ikaw ay lalaki at ikay ligtas, at alam mo ikay ligtas at ikay pupunta sa langit, pwede kang tumayo at magsabi ka na,
to bear a fruit. Dapat nakikita natin bilang mahal natin, kailangan, if you are a lady and you are saved, you can say hallelujah. Dapat you ought to bear fruit. Yun ang goal natin. Huwag niyong iisipin na ang pag-aalaga ng kaluluwa ay doon lamang sa pastor. No! Doon lamang sa Sunday school teacher. No! Doon lamang sa choir member. No! Every member of the church, every saved person, kung ikaw ay ligtas, ito ang utos ng Diyos sa atin. The things that thou hast heard of me. Yung mga pinag-aaralan mo. Yung kaligtasan na yung tinanggap, ibahagi mo yan. And commit that to another person, at yung isa naman, he will commit that to faithful men. At yung mga faithful men na yan, they will also commit to others. And they shall also teach others. Kaya makikita natin dito tatlong bagay. Mahirap man sa pagpuproduce, sa pag-i-invest ng kanilang buhay. But there are three things that we should do. Number one, thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Upang ikay makapag-produce, upang ikay makapag-invest, makita mo ang iyong kaapu-apuhan. Na naglilingkod sa Diyos, sabi ng Apostle Paul, therefore, my son, be strong in the grace. Ano ang biyaya? Ang biyaya ay mga bagay na hindi karapat-dapat ibigay sa atin. Pero ito'y ibinigay ng Diyos dahil sa kanyang biyaya. Kaya tawag natin blessing yun, biyaya. Kapag yung mga bagay that we deserve, example, what we deserve is hell. Because of our sins. Amen? Ang ating karapat-dapat na lugar ay ang impyerno. Pero hindi ibinigay ng Diyos. Ang tawag natin dyan, awa. Yung bagay na hindi dapat karapat-dapat para sa atin ay ibinigay. Ang langit ay hindi para sa atin. Para sa walang sala. Para sa mga perfecto. That there should be no sin that come to God. Pero binuksan ng Diyos ang langit para sa atin. Yun po ay biyaya. Kaya ang mga bagay na hindi natin deserving, ibinibigay ng Diyos. Ang sabi ni Paul, hey, ito dapat yung tandaan. If you would like to bear fruit, if you would like to have a disciple, be strong in the grace of God. Dapat matuto tayo magpalakasan sa biyaya ng Diyos. Hindi sa iyong kalakasan, hindi sa iyong katalinuhan, hindi sa mga bagay na iyong tinatamasa ngayon, kundi sa biyaya ng Diyos. At dapat matutunan mong mabuhay sa biyaya. Amen. Pag sinabi, hindi ko talaga kaya, praise the Lord, kaya ng biyaya. Hindi ko alam yun eh. Pero maraming salamat, kaya ng biyaya ng Diyos. Bibigyan ka ng Diyos. Ang mga bagay na hindi mo kakayanin, iniisip ko nga, 2,000 seating capacity auditorium, kakayanin ba? Maghahanap nga talaga ako ng mga milyonaryo eh. Isa lang naman ang nakikita kong milyonaryo dito, kundi si Rolly. Nakakayanin ba yan? Kakayanin ba natin ang mga bagay na yan? Dapat lang makita natin, kakayanin sa biyaya ng Diyos. Amen? Be strong in the grace. Lahat ng mga bagay na nakikita nyo mga kapatid, lahat ng mga bagay kung anong tinatamasa natin ngayon bilang mga Kristiyano, ay biyaya ng Diyos sa atin. We do not deserve this, but God gave it to us. Amen? Kaya dapat bilang anak ng Diyos, matuto tayong magpakatatag saan sa biyaya ng Panginoon. Christian, are you living in grace? Ikaw ba'y nabubuhay sa biyaya? O nabubuhay ka saan? Sa kasalanan? Nabubuhay ka sa kung saan? Bilang anak ng Diyos, in order for you to commit the things that thou hast heard of me, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. In order to do that, Timothy, be strong in the grace. Kaya mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, mahirap talaga na ikaw ay magbahagi ng salita ng Diyos at yung binahaginan mo ay tuturuan mo ng salita ng Panginoon at yung tinuruan mo ay magtuturo din ng iba at yung tinuruan mo magtuturo pa magtuturo din sa iba. Mahirap yan na makita. Mahirap yan na in a lifetime we can experience, pero sa biyaya ng Diyos